Article ng Daily Tribune. Ito, title, House Panel to Summon Co. Saldico ba? Co and other saloons in flood control probe. Nako, ang Kamara magsisimula na ng investigasyon para sa kanilang sarili. Ano ba ito? Sabihin ko The House Tri-Committee poised to launch a high-stakes probe into the alleged anomalies and corruption in the multi-billion peso flood control projects, confirmed Thursday that lawmakers accused of involvement in the fraudulent scheme will be summoned. Investigate myself. Ano ba yan? May nabasa akong post na sinasabi ni House Majority Floor Leader Sandro Marcos na hindi daw credible o hindi maganda na ang House mismo ang mag-investigate sa flood control anomalies dahil ang na-involve ay kapwa nila kongresista. Ayun, House Majority Leader yung nagsasabi bakit dito ngayon mayroon ng nabuo nga TRICOM. Hindi yung TRICOM nung 19 Congress na nag-imbestiga sa mga vloggers. Itong TRICOM, okay. TRICOM is tatlong committee ng Public Accounts, Public Works, and Good Government. Yan ang TRICOM ngayon na mag-iimbestiga sa flood control. Okay. So, sino-sino yung patatawag? This includes, among others, ako Bicol Representative Elizalde Co., former chairperson of the powerful House Committee on Appropriations, who co-founded one of the construction firms that has bagged high-value contracts with government, as recently exposed by no less than President Marcos. So ito ang sabi ni Bicol Saro Representative Terry Ridon. Sabi niya, yes, if his name is part of the anomalous deal relating to infrastructure and flood control project, sabi niya, papatawag. They will be asked to sit before the Tri-Committee and explain themselves. Okay? So, ulitin ko ang Tri-Committee, Public Accounts, chaired by Ridon. Committee on Public Works, hindi ko kilala sino ang chairman sa Public Works. And Good Government and Public Accountability under Congressman Chowa. Okay, ito ang committee to look into the reports that the government's flood control projects with a price tag of whooping 545 billion lahat, including corruption in the use of substandard materials as well as ghost and incomplete projects. Ito na. Imbes na napakaganda yung sona ng Pangulo, kala mo mayroon na tayong pag-asa, no? Mapapanagot ang mga salarin. Pero 545 billion na uwi lang sa wala, kaya sige tayong kabaha. Tapos ito lang pala, ang mag-investigate sila rin. May maasahan pa tayo dyan. Klaro yung pahayag ni Congressman Marcos, Majority Floor Leader, na it's inappropriate. Nakalimutan ko yung exact word niya. Bakit itutuloy nila na mayroong TRICOM? Pangit ang dating. Okay, so ang aasahan natin, mga kaibigan, hintayin natin na magsimula ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Medyo busy pa sila ngayon. Ang inuuna yung online gambling. Kanina mayroong hearing, napakaganda yung resulta sa hearing dahil
halos lahat ng mga senador na nandoon is nananawagan na total ban ang online gambling. At yun na, pinapatigil na yung e-wallet. Kasi, kung nandyan yung e-wallet, makapagbayad yung ano. Kung putulin na yung link ng e-wallet doon sa online gambling, baka mabawasan ang mga Pilipino na naa-addict sa sugal. Halos may isang probinsya daw, binanggit ni, sino bang nagbanggit? Si Senator Villanueva, na halos araw-araw daw may nagpapakamatay sa probinsyang iyon dahil sa naa-addict sa online gambling. So, anyway, inuna nila yon. Sana ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, siya na ang magsimula ng investigasyon dito sa flood control projects. Mabuti doon dahil makakaasa tayo yung patas na pag-imbestiga. Hindi tulad dito sa Kamara, sila rin, wala na akong asahan. At, I don't know, dito sa sinasabi ng Pangulong Marcos, kung may iba ring mag-imbestiga, hintayin natin. Si Mayor Magalong, nag-volunteer na siya na siya ang lead investigator. Sabi ng Malacanang ni Jose Castro, hindi na daw kailangan ng isang lead investigator. Pinapasubmit lang yung mga proofs or yung mga documents na hawak ni Mayor Magalong. Sabi ng Malacanang, isubmit na lang daw sa Pangulo. Parang ako, opinion ko lang ito nawawalan na ako ng pag-asa dito sa gagawin ng palasyo sa investigasyon na yan. Parang lumalabas yung sinasabi ng Pangulo na investigasyon dito, ipapaubaya ba sa Kamara? Kung gano'n, wag na lang tayong aasa. Sana mag-create na ng Pangulo ng independent body. Kung ayaw nila kay Mayor Magalong, so be it. Basta isang credible na yung hindi na-influensya ng kahit kanino. Independent niya. So dalawa, independent body o sabayan ng Blue Ribbon, dyan tayo makakaasa na merong mapapanagot sa mga tiwaling opisyal na ito na niloloko lang ang taong bayan. Sayang ang billions of pesos taxpayers money na uwi sa mga guni-guni o mga palpak na flood control projects. Bardagulang legal. Ito, pahayag ito ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya, 4.5 billion in intelligence fund of BBM and he didn't know that GSIS chair invested 1 billion in online gambling. Wait, hina mo naman, doy. Ang laki po, 4.5 billion. Tapos, walang nangyari. Tinano, pera ng mga kawawang kawani ng gobyerno, pension, GSIS. Ininvest na sa online gambling. Mamaya, nalugi. Tapos nung tanungin, hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Gaganon na naman siya. Anong gamit ng intelligence fund kung hindi mo alam ang nangyayari sa ano? Kaya, weak. Yan talagang weak. Hinay talaga. Sayang, hindi tayo naniwala kay Tatay Digong bago mag-eleksyon noong 2022. Sinabi niya na yan na weak talaga yan. Hindi tayo naniwala. Ito ngayon, mag-antos tayo, mag-agwanta, magtiis ng another 3 years sa kahinaan ng Pangulo. Intelligence fund. Paano ginagastos yan? Trabaho ba ng opisina ng Presidente to gather intelligence? Kaya,
kung ako lang ang tatanungin nyo, dapat yung mga ganyang intelligence confidential fund, ibigay lahat sa mga ahensya na ang trabaho nila may kinalaman sa national security. AFP, PNP, ano pa, National Intelligence Coordinating Agency. Lahat ng doon, buhusan mo ng mayroon bang enough personnel ng Office of the President to gather intelligence? Wala naman. Kaya lang, yun na kasi ang nakasanayan. Na okay na naman na sana yan kung hindi nila sinisingle out si VP Sara, Office of the Vice President, yung paggamit niya ng kanyang confidential funds na napakalit. 70 plus million lang yung in question. Tapos, yun na, in-impeach na nila. Tapos, sabihin pa ng Yusek Claire Castro na kung nagpaliwanag lang daw ng maigi si VP Sara, hindi siya ma-impeach. Anong klaseng? Magpaliwanag man siya o hindi, talagang nakaplano na yan, na i-impeach nila si VP Sara nang dahil lang yan sa kakapiranggot na confidential and intelligence fund. So, balik tayo sa issue. Nalugi na. Ano na ngayon? Wala. Tahimik ang yung mga sumisigaw ng accountability ni VP Sara. Meron ba silang ingay dito sa 1 billion na nawawala sa kaban ng GSIS? Tahimik sila. Mabuti na lang at maagap ang ombudsman, panahon pa ni Ombudsman Martires, nag-issue sila ng suspension order laban sa GSIS chief o CEO. Kaya nagkaroon ng preventive suspension order. Kaya ngayon iniimbestigahan ng ombudsman. Ang tanong, sa Kongreso, ang sipag mag-imbestiga kay VP Sara, yung committee ni Congressman Chua, may ginawa ba sila? Wala. Ganon din yung mga flood control projects. Mga interview ni Ted Pailon sa mga kongresista sa Manila, bakit may pumping station doon na sunog apog? Ang laki ng gastos natin, bago-bago, hindi pa nagagamit, hindi na umaandar. Bakit hindi imbestigahan? Wala, hindi nila masagot. Kasi ang gusto lang nilang imbestigahan, dalawa lang. Yung confidential intelligence funds ni VP Sara at saka drug war ni PRRD. Ganun lang. Nakatutok ang mga investigasyon nila sa mga Duterte kasi nga politically motivated, gusto nilang mawala na sa political landscape ang mga Duterte para sila nalang mag-ari-ari. Hindi nyo magagawa yan. Maraming mga nagmamahal sa mga Duterte. Mga DDS, kaya tinawag nga diehard Duterte supporter. Mga organic yan. Hindi yan binabayaran. Naramdaman lang nila ang tapang at malasakit ng mga Duterte leaders. Kaya lumalaban yung mga DDS na yan para proteksyonan lalo na si VP Sara na siya na lang pag-asa na nakikita namin kasi ngayon wala na yung may napanood ako kagabi na interview ni Karen Davila kay Mayor Magalong, sabi ni Mayor Magalong yung mga nakakausap niya, mga negosyante, kahit yung taga Malacanang, mga regional directors, nagrereklamo na sa talamak na korupsyon itong nangyari, lalo na sa Kongreso. Yung mga pork barrel yan na singit-singit. Laki. Mula pa noong 2023, 24, 25, 3 years. Billions of pesos ang pork barrel. Sinisingit lang. Sa PICAM, yung tinatawag na small committee. Kaya, ito, 2025. Legacy ng administrasyong ito, worst budget. Kunuhay, bineto, kailang wala rin.
Useless ang beto. Useless. So, salamat naman. At ngayon, na-booking na sila, na-corner na sila. Sana wala nang mangyayaring ganyan na babuyin nila ang budget. Instead na ang budget, inuutang ang karamihan dyan eh. Kalahati utang para aasinso sana ang sambayanan. Kailang napupunta sa bulsa ng mga nagsisingit. So sana may patutunguhan yung investigasyon gagawin ng Pangulo. Hanggang ngayon, hindi pa malaman kung sino ang mag-iimbestiga. Ang hina talaga. Mag 3 weeks na. Hanggang data pala, hanggang pangalan lang ng mga contractors. What's next? Kaya panawagan ni Senator Lacson, Mayor Magalong na pangalanan na, independent body. Dapat somebody must lead. Yung investigador talaga at nagbo-volunteer si Mayor Magalong. I don't know kung i-designate nila si Mayor Magalong. Mga kongresista ang gumagalaw na sila daw mag-imbestiga. No way.